Let Sara lead and we will follow. Kung hindi nyo kaya nyor gampanan ang pagiging presidente mo, hindi mo man talaga kaya, hayaan mo na lang si Inday Sara ang magdala ng Pilipinas. Kaysa kayo, wala kayong alam. Alam na po yan ng buong mundo. Pati siguro kano, pinagtatawanan ka. Promise. Pati siguro kano, pinagtatawanan siya, kalyado niya. Pinagtawanan siya gito. Sasabihin siguro, what happened? What happened to President Marcos? He did not know how to respond. Pagtatawanan ka, sabay kain ng hotdog. Minimal na yan, oh. Walang alam. Si Inday Sara ang kailangan natin, eh. Tingnan mo. Sa kabila ho ng panggigipit ng mga buhaya nakakampi ni Tambaluslos at ni Ngagba dyan sa Kongreso sa budget po ng Office of the Vice President, sampal sa mukha ng mga to, pahiya tong mga to. Bakit si Vice President Inday Sara nakagawa pa rin ng paraan? So pahiya kayong mga buhaya kayo, gulat kayo dito. Nagpadala ho ng ayuda, eh. Kahit walang budget. Ito guys, oh, truck pa ha. Mantakin mo yan, oh. Yan, SUV, kasama po yan. May dala ng ayuda papuntang Bicol ho, ha. Oh, 3 SUV po yan, oh. Puro ayuda. Ayan po, truck. Truck po, oh. Oh. Ilang butterfly po yan? 1, 2, 3. 3 butterfly ng sasakyan. Handog tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Hindi lang 3, 4 pala ito. 4 na truck. Sipin mo yan, ah. Yan ay hindi tatak DSWD. Takan nga ho natin si Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung sinabi ni Inday, kahit ilan lang po yung ibigay ninyong ayuda yan, gipitin mo ba, kurakot ka? Liz, Sal. Putak, ang daming pangalan. Sal. Sabi ni Dio, wow, dami yun, 60 footer, ang daming laman yun. Puno yan. 4 man yun. Kaya saludo ako kay Inday. Pahiya kayo, mga buhaya kayo. Kasi ang purpose man nila yan, hindi bigyan ng pundo si Inday Sara. Para hindi makatulong sa mga mamamayan. Alam yun, napaka-effective po talaga ni Vice President Inday Sara para sa akin. Alam nyo ho ba, si Inday Sara ang pinakaunang namimigay ng ayuda sa lahat ng nasalanta. Saan man panig ng Pilipinas? Bakit? Ang galing matalino si Inday. Tingnan mo si Inday Sara, oh. Walang nakalagay na pangalan ni Inday. Sikop, kahit Bakho, may nakalagay na Bicol Party List. Gagi, oh. Bakho, ha? Pero kay Inday, yan, oh. Para sa Diyos at sa bayan at sa mga Pilipino. Tama? At para sa mga Pilipino. Pero si Tambaluslos, may nakalagay MR. Mangungurakot rush. Pero si Inday Sara, alam niya, hindi niya pira, eh. Pero yung mga buhaya sa Kongreso, hindi nila alam na hindi nila pira. Ayan na truck, ah. Alam nyo, itong si Inday Sara, kung hindi lang ho ito pinila yung, pondo, mautak talaga si Inday. Bakit immediate ang response ni Inday pagdating sa mga ayuda, kahit saan mang panig ng Pilipinas? Unang-una ho, marami kasing satellite offices si Inday Sara. 11 na yata, kung hindi lang talaga napigil ito, yun ang kinainggitan nila, eh. Nasa tamang panahon, nasa tamang lugar, nasa tamang benepisyaryo.
yung nabibigyan ng ayuda. Hindi kagaya ngayon kay Bangag, putang ina, wala pang bagyo, namimigay ng ayuda. Kung saan may bagyo, walang ayuda. Kung saan walang bagyo, nandun ang ayuda. Ngayon, pag bagyo, saan kayo kukuha para pang ayuda? Oh. Si Inday, ayan, oh. Kaya, believe ako kay Inday kasi yung mga satellite offices niya, gumagalaw pare-pareho. So, nakaabot talaga yung tulong ni Inday sa kanila. Ito yung sinabi ko sa inyo. Dapat nga ho, ang gumawa nito, hindi si Inday Sara eh. Ang gumawa nito, opisina ng presidente. Kasi marami silang pira. Maglagay ka ng mga satellite offices, Office of the President, Luzon, Visayas at Mindanao. Gaya ng ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Wala mang budget yan, pinipilayan, milyon nga lang po. Pinagdiskitahan pa ninyo. Okay. Bakit nakatulong? Nasaan yung mga buhaya? Nasaan yung mga si Barbers sa Quadcom Fernandez, nakatulong ba kayo? Pero yung tinarantado ninyo araw-araw dyan sa Kongreso, hayan, sa awa ng Panginoon, namudmod ng ayuda, trak-trak pa. Walang pangalan ni Inday yan, ha? Ayan. Lahat ay para sa Diyos, sa bayan, at para sa mga Pilipino. I think, tama ba? Yun po nakalagay sa plastic, eh. Hindi talaga nila, itong pamilyang Duterte, no, hindi talaga nila kaya maglagay ng pangalan dyan sa mga plastic. Hindi man sila trapo. Hindi man sila ipal. Pero itong si Tambaloslos, Diyos ko, por santo amigo, buhayang buhaya. Pati yung si bagyo na nga, pati yung tarpaulin, hinawakan pa talaga kasi ako Bicol Party List. Hinawakan, wag patangay sa hangin. My God. Bakit ayaw ninyong gayahin itong ginagawa ng Office of the Vice President? Hindi naman makalapit yung Office of the Vice President sa DSWD kasi nga tinatanggihan. Naalala nyo ho? Na tinatanggihan po ito ni Gatchalian. Kita mo yung mga box. Hindi po talaga tatak DSWD yan. Tatak para sa Diyos, sa bayan, at sa mga Pilipino. Sarili talagang inisyatibo yan ng Office of the Vice President na panigurado kayong mga buhaya na nanihira kay Inday Sara, nasan si Chua? Bigay ba ng tulong yan si Chua? Chihuahua? Yung isang kongresistang budlat ang mata, animal. Yung isang kongresista na budlat ang mata, na taga Maynila, katabi ni Chihuahua, na tumulong kaya ang mga luko-luko. No? Malamang. Nasa bahay lang yun, nangunguyakoy. Hindi man sila sanay tumulong eh. Sanay sila mangurakot, yun sanay sila. Pero yung pagtulong, hindi sila sanay. Mantakin mo kung sino pa yung ginigipit ang pundo, siya pang nakatulong. Hindi lang basta tulong, talagang tulong ho ito. I think maraming mga private companies na tumulong kay Inday Sara. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor po sa Office of the Vice President. Mga Duterte diehard supporters, nagtulong-tulong ho.